At nagbabalik ang Flashback Lunch. Kasama nyo pa rin ang inyong paboritong katsikahan. Simula tanghalian hanggang merienda. This is Macy. At time check muna tayo. It's currently 1:33 p.m. And again, happy Tuesday. Katulad ng lagi kong sinasabi dito sa Flashback Lunch, Macy yawan every tanghali. Kasama si DJ Macy at dadagdagan natin na yan ng saya at ligaya na may konting mahika dahil kasama natin today ang Olongapo Magic Circle OOMC. They are the very first and recognized magic organization here in Olongapo City. So again, ladies and gentlemen, let us welcome Olongapo Magic Circle. Please introduce yourself po muna sa ating mga listeners. What's up, guys? This is me, friends. I'm the president of the Olongapo Magic Circle. I'm Jun Maji. I'm the founder of the Olongapo Magic Circle. Ayan, narinig natin yung naggagandahan at naggagapuhang boses ng mga OMC. So, icebreaker muna po tayo. So, kamusta naman po ang pag-akyat nyo dito sa Stairs of Heaven ng 97.5? Hirap akong makiat. Nahirapan ka ba? Oo, hirap ako. Sobrang slow lang. Sobrang slow lang, no? Sobrang slow lang. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, may mga lumilipad na pong kalapati ngayon sa station. Sinampulan na po nila ako ng magic kanina. Pasensya na po kayo, hindi nyo po nakikita. Pero huwag kayong maglala dahil i-upload namin ang ating interview sa ating Facebook page sa 97.5 WOK FM. Ito ang radyo ko. And again, maraming salamat po sa pagpunta dito sa 97.5. Kinakabahan po ba tayo? Medyo lang. Medyo lang. Kayo po, Sir June, kamusta naman po? Parang acidic ngayon. Parang acidic ngayon. Siyempre, iba ang kanilang talagang entablado. Kapag sila ay tumapak sa entablado, talaga namang, ako, ilang taon na ako, pero na-amaze pa rin po ako sa magic. Kaya ngayong tanghali, ay i-interview natin sila, tatanungin natin sila ng kanilang mga secrets. Siyempre, hindi nila pwedeng i-reveal yun. Tatanungin natin kung paano nga ba nagsimula ang OMC at kung ano ang kanilang mga mission and visions and ang kanilang future plans. So ngayon po, ready na po ba tayo sa ating mga katanungan? Ready na. Ayan. Okay. So, ayan. Simulan na Sobrang natin. Ay, ready si Sir Franz. Kaya simulan natin for our first question. Sa mga listeners po natin ngayong tanghali, meron sa kanila na first time lang marinig ang OMC. Ano nga po ba talaga ang Olongapo Magic Circle at paano siya nagsimula? Actually, nung na-base ako dito sa Olongapo, year 2000, I'm from Manila. Ngayon, dahil magician ako sa Manila, meron akong grupo. Lonely ako dito dahil meron lang dito ng clown. Okay. That time, year 2000. Bihira ang magician. Yeah. So, naisip kong mag-magic dito. Kaya lang, bihira. Dahil mostly kumukuha sa Manila pa. Ngayon, na-miss ko ngayon. Meron ako na-met na nagma-magic din dito sa Olongapo. Na-met ko. Tapos si Jules saka si Rizal. Sila yung una-una ko na-met na taga-Olongapo mahilig ng magic. Ngayon, in-encourage sila kung gusto ko daw ma-met yung mga street magician ng Olongapo. Ngayon, nung nagkita-kita kami sa Coco Lime. Coco Lime doon kami nakita. First meet sa Coco Lime. Social Social po. Doon kami. Ngayon nakita ko sila, tinignan ko yung kanila yung kasi mas mas marami akong alam dahil kani ako sa Manila. Yes, sila nag-uumpisa pa lang. So, pinakitaan ko sila ng magic, yung mga basic magic lang. Sinampulan niyo po sila. Tapos gusto nila ngayon nagplano kami na bumuo ng grupo. Sabi ko, hindi basta-basta bumubuo ng grupo ng magic na ganun lang. Sabi ko. At least we need 10 magician para makabuo na isang grupo kasi may rules yan eh. Opo. Kailangan talaga 10. So, sakto siyam kami. Isa na lang? Isa na lang. Ngayon merong isang babae, si Enrelin. Siya yung naging pansampu na magician kaya naging tinrain namin siya mag-magic. Siya ang bumuo ng Magic Circle. Isa-isang babae, the only girl.
Doon nag-umpisa. Ngayon, tinatag namin ng Olongapo Magic Circle is November 10, 2010. Oh, so ang tagal na rin po pala. So lumagpas na ng 10 years. 10-10-10 nga eh. Kaya 10-10-10 Oo nga, no, niya. 10-10-10. Yeah, yun ang ano niya, 3-10, triple 10. Mhm. Yes. So yun po ang storya kung bakit nagkaroon ng Olongapo Magic Circle. Narinig natin ang kanilang history at ang kanilang November 10, 2010. Yun po ang kanilang October 10, 2010. Yun pala ang kanilang lucky number 10-10-10. For our next question naman po, so ano pong nag-inspire sa inyo, sa founders, para mag-organize ng isang ganitong formal community ng mga magicians at hobbyists dito sa Olongapo? Ako, kasi love ko talaga magic. Dito sa Olongapo nga, dahil bihira yung magician. Opo. Sabi ko, magtayo ako ng grupo. Kasi dapat supposed to be, I'm planning to open a magic shop. Oh! Yun ang Magic talagang plano ko. shop. Kaso, iniisip ko, wala namang magician, sinong bibili? Tama. Mindset, Yun eh. Mindset. Ang Kaya galing ni Sir Tayo Jun. na ako ng magician para kasi total marami. At nung araw, ang magic hindi mo basta-basta dahil wala pang social media noon. Opo. Wala pang sa cellphone pang masyado. chat noon eh. Ang Opo. hirap ng magic nung araw. Binibili namin yan from the States pa, nagagaling, naka-record pa, naka-VHS pa nung araw, tapos DVD. Ngayon, sa cellphone na, Opo. automatic pag ano mo. Social media na lang Dali. ngayon. Technology Ganun na kadali. lang ngayon. Yun. Oo, kaya yun talaga yung nag-spark kay Sir Jun para magkaroon ng Olongapo Magic Circle. At syempre talaga naman hanggang ngayon, kasama natin sila ngayong tanghali at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga shows. Ngayon, for our next question naman po, syempre, every magician has their own story. Paano nagkaroon ng spark po ang pagmamagic sa inyo? Natatandaan nyo po ba kung ano yung exact moment or experience na nagpull sa inyo to dive deeper into this art? Nag-start to when I was sa kid. Nung bata ako, Yes po. tumattend ako ng mga tawag na field trip. Oh, field trip. Di ba meron minsan pagpunta ka pag sa field trip, merong mga magic. Apo. Then yung time na yon, sabi ko, ang galing, grabe. Nagpalit yung kulay. May lumipad na kalapati. Hindi, wala pang kalapati. Ay, wala pa Kasi pong ano kalapati. puro Kulay mga pa lang, card tricks kulay pa lang. Puro mga card tricks pa lang. So, and then time na tumanda na ako, dumating yung point na naintindihan ko pa na kung paano nangyayari yung isang magic. Sabi ko, may namet ako. Yun, isa sa founding members ng Olongapo Magic Circle, si Mr. Jules Mabang. Yun, Yes. yun siya yung mentor ko. Oh. And then siya yung nag-inspire sa akin na bilang maging isang magician. Sabi niya, kasi usually dati sumasama lang ako sa kanya as a assistant, apprentice. Apprentice. So yun. Nakitaan niya ako ng pagpupursige. Nataan ka po niya ng passion. Oo, ng passion sa magic. So yun. Nakuha ko sa kanya yung mga ganong bagay. Kumbaga siya po ang nagturo sa inyo, ang mentor nyo. Yan Ngayon, talaga, nandito syempre. nakakasama na rin natin si Sir Franz sa Magic World, kumbaga. Si Sir Jun naman po, ano naman po sa inyo? Paano po kayo nagkaroon ng interest sa magic? Actually, bata pa ako talagang mahilig na ako mag-magic. Oh. Nung araw, elementary ako, bawal kaming humawak ng baraha. Yes. Strict ang parents ko. Opo. Kaya ang Kasi yung mga ginagamit bata ko, nun, bawal text. talaga. Opo. Text ang ginagamit kong pambaraha. Wow, ang liit po nung text, Ang liit pa rin, malit pa rin ako noon eh. Yes, so sakto lang, Meron akong trick sakto lang. na 777, pero yun yung unang-una kong trick. Oh, so 21 talaga, cards na mahuhulaan ko kung yung inulaan mo. wow. Yun. Then, dahil wala tayong School of Magic dito sa Pilipinas, nanonood ako ng may Channel 7 nung araw. May nagmamagic doon. Silent siya. Tapos kamay lang. Nakaguantes na puti. Ipa-perform niya yung magic. Ano yung dating sa'yo. After few minutes, babalik siya, ituturo niya kung paano. Yun doon ako nag-umpisa mag-kuhan. Pero at least for that is for kids lang yung pang basic. Basic magic, Yeah, kumbaga. tas at that time, nag-grow na ako, nag-edad na ako, nag-high school. Wala namang ano, pero
yung trick na yun, ginagamit ko pa rin. Hanggang sa napunta ako sa Manila nung nag-college ako. Nagkatrabaho na ako doon. Na-met ko isang Japanese magician, si Suzuki. Oh. Nagpaturo ko sa kanya ng magic, basic tinuruan niya ako. Tapos after that, nung natuto ko, na ano niya yung potential ko na talagang mahilig ako gumagawa ko nung dinidesign ko yung magic ko. Why don't you, sabi niya sa akin, you join a group. Oh. Doon ako nag-join sa ngayon, Inner Magic Circle. Yan isang pinakasikat na magic group sa Manila. Tapos pagkatapos po nun, bali dinala nyo na siya dito sa Olongapo. Nang umuwi ako dito 2000 kasi yung parents ko nagkasakit ng magic. Pinauwi na ako ng mga kapatid ko. Dito na ako nag-base. Yun na yung nandirito na ako, hindi na makabalik ng Manila. Na-miss ko yung magic. Kaya nagano ko ngayon dito na ako inisip ko magtayo nga ako dahil meron naman akong na-met ng mga magician. Gusto nila magkaroon ng group. Di magtayo ako ngayon. Gumawa kami ng yun nga, meron kami rules. Tsaka yung mission vision, kailangan kasi kako meron yun. Opo. Hindi basta-basta magtatayo ka ng magic lang. Opo, true. Mahirap yun dahil minsan ang magic hindi basta yung rules namin pag magpe-perform ka sa mga top harap ng mga birthday. Opo, birthday. Kailangan yung magic mo pambata. Yes. Hindi ka pwedeng gumagamit ng mga sharp object. Ganun. Yun ang tinitrain ko sa kanila. Kasi yun ang training namin sa Manila. Bawal kang magpakita ng baka gawin ng bata. Alam mo, sinubo mo yung sword. Opo. Kung gayahin ng bata. Walang parental guidance. Opo, tama. Ini-explain na. Tsaka hindi kami gumagawa ng mga mga dangerous dangerous magic. acts. Papakita mo. Para hindi yung kagayahin mga bata. ng mga Kasi, bata. Bakit nagawa niya yun? Siguro gayahin. Gagayahin. Yun, so, yun. tama Isa naman yun po. sa point ng, kaya kako, pag nagtayo ko ng group, gusto ko clear lahat. Gusto talagang Kung properly pinag-aralan ko sa trained. Manila, ituturo ko sa kanila dito. Yun. Kaya, inspirado akong talaga, kasi gusto talagang kumalat ang magic dito sa Olongapo. Talaga namang ang ganda ng mga vision at talagang matututo tayo dito. At syempre, mamaya makakasama pa natin sila. Tuloy-tuloy ang interview natin at tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan dito sa Flashback Lunch. And magbabalik kami after a few commercials. And we are back. Syempre kasama niyo pa rin si DJ Macy dito sa Flashback Lunch at ang Olongapo Magic Circle. Yan, na-interview natin sila kanina lamang. At tuloy-tuloy lang ang ating mga questions. Magbasa muna tayo ng mga iilang shoutouts. Sabi ni Sir Oka, fantastico. DJ Macy, pa-shoutout. Love ko si Sir Franz. At kay Sir Jess na magician ko noon, 7 years old pa lang ako. Idol ko po yan. At shoutout din po kay Ma'am Maria Fe Makay at Makay family, Rogelyn Bianzon at kay Alan. Again po, sa may mga gustong magpabati dyan o may mga gusto kayong tanungin sa ating Olongapo Magic Circle, pwede kayong mag-send ng text message na 920-553-3942. And syempre, tuloy na natin ang ating mahiwagang interview ngayong tanghali. Dire-diretso po tayo for our next question naman sa mga curious po nating listeners. And para sa akin na rin, pwede nyo po ba kaming i-walk through sa mission and vision ng OMC? Tsaka ano po ang hino-hope nyo na makontribute sa performing arts scene dito sa Olongapo City? Ang mission ng group ay i-promote ang magic ay isa sa marespetadong form ng art. Kasi minsan, yung magic parang iniitsa puwera eh. Yes po. Kumbaga sa pagdating sa hindi siya parang magic lang yan. Parang inuuto lang tayo niyan eh. Ganun eh. Niloko lang tayo niyan. Hindi. Ang magic isang art. Talaga. Yes, I agree. Pinagpapraktisan din yan at madaming ginagawa. Hindi lang isang beses, talaga namang pinaghuhusayan nila. May binanggit din kanina si Sir Jess sa akin na may rules daw kayo. Yung unang rule nyo is practice. Tapos yung second rule ay practice again. Tapos yung third rule ay practice some more. Parang yun po ang sabi ni Sir Jess kanina. So ang mga magicians po ay talaga namang sobrang bihasa sa kanilang ginagawa. Pero marami rin po silang pinagdaanan bago sila
sila makarating kung nasan man sila ngayon. At eto po, for our next naman, bilang magician, ano po sa tingin nyo ang dulot nito sa audience, both kids and adults? Kasi share ko lang po bilang si DJ Macy. Recently lang din po ako nakakita ng magic from Sir Oka. Fantastico. And sa age ko po ngayon is ngayon lang po ako nakakita ng magic. So that just means na ang magic po ay hindi lamang pang bata. Hindi lang. Hindi Yan, lang. pati sa mga adults, young adults, sa mga seniors, ayan. Para po sa inyo, ano pong impact or emotion ang gusto nyong maramdaman ng inyong mga audience? Excitement. Excitement. Yung ini sila, paano nangyari yun? Yes. Ako curious nga eh. Opo. Yun eh. Kasi Curiosity. yung wala naman kaming magic powers but we have trained because we trained what to do. Naikuha namin yung tao na yung ginagawa namin eh. Uy, paano yun? Na kanina wala naman tapos magkaroon. Biglang magkakaroon ng object doon. Wala naman linagay niya doon. Wala. Tapos mamaya meron na. Grabe. Paano nangyari yun? Sabi niya gano'n. Yun na yung gugulatin mo yung mga tao, yung kailangan merong tawag dito parang surprise. Yes, surprise, Always surprise. factor. Element of surprise. Surprise, tama. Ayan ang gusto nila. Ayan, sa age ni DJ Macy ngayon, hindi naman po ako kabataan at sa mga age namin nila DJ Claire, na-amaze pa rin talaga kami kapag nakakita kami ng magic. Kaya naman sa mga gustong makita ng magic dyan, i-book nyo na po ang Olongga po Magic Circle. Ayan, next question naman po. How does OMC supports its members sa kanilang pagde-develop ng skills, confidence, at performance style? Ito magandang talakayin to Ay, kasi ayan. sa point na to, yung Olongga pa Magic Circle, meron kaming nagkakandak kami ng workshop, practice session, mentorship program, Ooh. and group performance. Karagdagan dito, meron kami every meeting nagkakaroon kami ng mga round robin. Wow. Yung round robin na yun, lahat kami na nandun sa meeting, nagkakaroon kami ng Pe-perform isa-isa. kami ng Wow. magic, one by one. Ang galing. Tapos, it's either pwede kami mag-comment or pwede naming enhance yung bawat isa. Kumbaga nagbibigay din po kayo ng mga comments nyo o and ideas. feedbacks. If ever na gusto nila magkaroon ng comments. Pero kung ayaw nila, okay lang naman. Wala namang problema. Kayo po ba bilang magician, nagugulat pa rin po ba kayo sa mga magic tricks ng isa't lalo isa? na sa isa't isa ganun. Oo. Yung isa Totoo. Kahit Opo. magician na kami, alam na minsan namin yung nangyayari. maganda yung ginawa niya. Parang galing na ginawa Pati mo. kayo may ganun, element oo. of surprise, Oo, kumbaga. grabe. Ang galing naman. In-encourage sa'yo, maganda yung ginawa mo. Sige, tuloy mo yan. Ganun kami. Minsan sabi namin, magkanong nangyari yan? Magkanong nangyari? Oo, kasi bibilin mo yung kung ano ginagawa. Ganun kami. So parang nagtitrade lang din po kayo ng mga magic tricks nyo. Ang Trade galing ng naman. ideas and lahat ng mga kayang gawin ng bawat isa. Ang galing yan. Spread love, joy, and hope talaga sila sa Olongga Yes. po Magic Circle. At ito naman, ito isa sa mga question na talaga namang bumabagabag sa akin at sa mga listeners natin. Ano po ba talaga ang pinagkaiba ng clown sa magician? Kasi marami pa rin po ang hindi nakakaalam nito eh. Sir Jess, ito magandang tanong din to. Maganda rin yung itatanong din nila sa atin. Kasi ito yan, isa to sa mahabang talakayin na hindi natin masabi kung ano nga ba talaga ang pagkakaiba. Pero ang alam ng karamihan dito ay ang clown daw ay isang magician. Oh! Which is, nag-research ako. Wow, nag-research si Sir Prepared ako, Franz prepared for ako. this. Talaga prepared si Sir Franz. So guys, sabi sa Wikipedia or sa Google, the clown is a comic entertainer, especially one in the circus wearing a traditional costume and exaggerated makeup. So ang isang magician naman, ang sabi dito ay a person who performs magic tricks for entertainment. So ayun po, ang pinagkaiba ng clown sa magician. Pero dito sa Pilipinas, madami kasing points of view. Depende sa kliyente Yes. kung ano nila, kung ano ba talaga yung gusto nila eh. Hindi mo masasabi kung gusto ko ng clown, gusto ko ng magician kasi formal yung birthday ng anak ko. Yes. Ganito, ganyan. Or gusto ko ng clown kasi Magpapatawa siya. kailangan ka napapatawa. Pero meron din kami magician na
funny magic. Comical. papatawarin ka. Comical magic. Yun po ang tawag Ang magic doon. naman, marami naman kasing variety. Opo, ng maraming magic. kinds din ng magic. Katulad nga po ng sinabi nyo kanina, merong mga magic na pambata, merong mga magic na pang adults. Tapos, ayan, so again po, kung gusto nyo po, may mga magbe-birthday party dyan. Adult man yan o kiddie party, pwede nyo pong i-book ang Olonga po Magic Circle. Ngayon, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang positive vibes dito sa 97.5. At for our next question, marami po ang nangangarap na mag-perform ng magic professionally, pero konti lang ang nakakaintindi ng mga paghihirap nyo po bilang magicians behind it. So, paano po matuturn yung magic from a hobby into a profession? Actually, ako nga dati, hobbyist lang ako. Kasi nga, nagtatrabaho ko nung natuto kong mag-magic sa Manila. Ngayon, nung nakita ko yung mga kasama ko, mga professional na ngayon, kumikita sila eh. Nag-magic sila dahil nag-show sila. Ako, ano lang ako eh, hobbyist lang, baraha, gano'n, o kung ano lang gusto ko. Hanggang sa, napunta ako sa illusion, yung mga transformation, magic, gano'n. Sabi ko, maganda. Kaya lang, hindi pa ako nag-show. Opo. Ngayon, ang pinaka-ano doon, nung sinabi sa akin ng kaibigan ko si Suzuki, mag-show ka, bibigyan kita ng show. First show ko sa Japanese Embassy. Sa Wow! Manila. Big show agad. Big show. Bigatin to si Sir Jess. That was 1990, around 1994, 95. Wala pa si DJ Macy. Kabad. 1995? Oo, ganun. Wala pa din si DJ Claire noon. Kabado ako nun. Bata pa. Kabado ako nun. Tulog siya nun. Hinihili siya ng mama niya. Ako, iniiri pa lang ako eh. Iniiri pa lang si Sir Franz doon. Si DJ Macy wala pa sa mundo to nun. First time ko yun eh. Kasi First event mo, ang bigat mo. Yes, bigatin si Sir Jess. Kasi dapat si Suzuki ang mag-adal hapon siya. Meron siyang ako sinalang niya doon. So I prepare a magic trick for the kids. Kasi mga anak nung, pati nung nandoon yung nila yung, ano ba yung sa embassy, yung pinakamataas. Boss. Hindi. May tawag sila pag naka-assign sa Sige, Sir Jess. Yun, sa babae eh. Ngayon, yung anak niya, para birthday yata, puro mga bata. Nung nandun na ako, naka-prepare na yung magic items ko, kinausap ako ng translator, wag na lang daw magic. Kung marunong daw ako mag-balloon. Balloon? Balloon twisting. Buti nag-aral ako. Yun po ba yung ginagawang shape na iba-iba? Oo, iba-iba. Buti okay. alam ko, gumawa ako ng aso, gumawa ako ng pusa, gumawa ako ng bulaklak. Ang daming talent ni Sir Jess. Hindi, kasi alam mo, kasi pagka magician ka, kailangan alam mo eh. Opo. Marami ang alam, hindi lang yung marunong ka mag-balloon, ngayon may mga bubbles na rin. Kaya kompleto na kami. Meron kami nagbabubbles, meron kami nagbabaloon. Meron kami nagpa-puppet. Opo. Face painting pa. Face painting. Ang daming kinds ng magic po. All over kami. Tsaka pag nagpe-perform ang isang magician sa amin, kagaya nung nag-perform kami sa SM before. Nag-perform ang 10. Yes. Yung 10 na yan, ang ginawa namin, bawat isa ibang ginawa. Hindi kami nag-repeat. Walang repetition. Iba-ibang tricks. Yeah, kasi ako yung customer. Nakita ko kayong tatlo nag-perform. Isa lang ang pinerform niyo. Yan. Talagang marami pang i-share si Sir Jess tungkol sa mga pangyayari sa Olongapo Magic Circle. But for now, makinig muna tayo ng ilang commercial and songs. Stay tuned here at 97.5. Time check muna tayo, 2:05 na. And again, kasama nyo pa rin dito si DJ Macy at ang Olongapo Magic Circle. Dito lamang yan sa 97.5. At magbasa muna tayo ng mga iilang text messages at shout-out from Marites Miriam. Sabi niya, pag may birthday at may clown, haha, pati ako natutuwa. Sabi niya. And from Loris Paulo, ganda ng voice ni DJ Macy. Thank you so much po. And another shout-out text message from Ma'am Eileen J. Hi DJ Macy, pa-shoutout naman po sa OMC and kay Fresh
France. Ayan. Sabi pa dito, I love you, France. Sabi po. Ayan, ang daming fans ng OMC at mga nakikinig ngayon sa 97.5. Maraming salamat po sa ating mga listeners. At ngayon naman, ituloy na natin ang naputol na chikahan kanina sa ating question na, yun nga, madami po ang nangangarap na mag-perform ng magic professionally pero konti lang nakakaintindi ng trabaho at paghihirap behind it. So, paano nga po ba matuturn ng magic from hobby to a profession, Sir Franz? Pinakamagandang sagot niyan, sumali na kayo sa Olongapo Magic Circle. Yes, Yes. tama yun. Kasi ito yan, makakatulong. At ang OMC makakatulong mag-build ng confidence and provide opportunities and growth para sa iyong Yun. Yes. Ayan. Para sa akin, ako po talaga ang sasali talaga sa Olongapo Magic Circle. Ayan, kaysa naman sa mga gusto na i-turn yung hobby nila na pagmamagic into a profession, pwede po kayong sumali at makiisa sa Olongapo Magic Circle. Dahil katulad nga po ng sinabi nila kanina, meron silang mga workshops, seminars, trainings, and such. Ngayon naman, for our next question, ano po ang mga challenges ng mga magicians na madalas po nilang nafe-face dito sa industry at paano po paano na overcome ng OMC itong mga challenges na to? Yung mga challenges, yan laging nandyan yan. Yes, hindi po nawawala ang Hindi challenge. nawawala ang challenges. Every time na may ginagawa ka, nagpo-progress ka, meron challenges. Yes. Kung may minimiti ka, laging may challenges. Yes, laging may growth. Laging Yun ang- may growth. Yes, tama. Yun lahat ng mga, tulad nito, stage fright, limited expose, lack of resource, Yes. lack of resources. So ito, dito sa OMC, pwede mong makuha or mapag-aralan yung mga dapat mo gawin. mong gawin. Yes, kapag may challenges. Tsaka meron kaming training dito. Pag nagkamali ka, meron kang panalo na gagawin mo. Oh! Para hindi nila Oo, para hindi nila mapansin na nagkamali ka. Hindi ka napapansin kasi hindi naman nila alam ang ginagawa mo. Yes. Yun isang point. Yun yung tinitrain sa kanil, sa mga magician. Na pag may ginagawa kang magic, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Opo, tama. Kaya kung magkamali ka, hindi rin nila alam na nagkamali ka. Pero wag kang aarte ka lang nagkamali ka. Hindi, kailangan tuloy-tuloy. Yes, dapat yun ang tinitrain the show mo. must go on. Yes. Yes, the show must go on. Kahit anong challenges pa, lalo na sa live stage po, hindi naman may iwasan ng mga wardrobe malfunctions, yung mga ganun. Pero katulad nga ng sinabi ni Sir Franz and ni Sir Jess ay the show must go on. Ayan, next naman po, nakapag-charity shows na po kayo, mall shows and theatrical magic productions. Ano naman po ang nagpapa-unique sa mga performances ng OMC? Ang pinaka-unique sa OMC, hindi lahat ng members ng OMC is pare-parehas yung ginagawa. Yes, so may uniqueness So, pa rin po. Isa pa dyan, meron kaming teamwork. Yes, teamwork Yes. makes the dream work, sabi nga nila. Yes, syempre. So may iba't iba po kayong tawag doon, may iba't iba kayong personalities, iba-ibang characteristics. forte. Yes, kaya yun po ang nagpapa-unique sa OMC. Yan naman, next naman, sa mga listeners po natin, sa mga nakikinig at sa mga manunood ng ating live stream, ano nga po ba ang masasabi nyo sa kanila? Paano nga po ba makasali o paano nga po ba maging member? Kailangan po ba nila ng experience or kailangan na po ba ng okay na po yung passion para makapag-start? Unang-una, syempre kailangan mo ng passion. Yes, hindi Yeah. nawawala ang passion. Kasunod yan, kailangan meron kang perseverance. Oh, perseverance. Yes. Yun Kasi ang- kung hindi ka porsigido, makarinig ka na ng konting salita. Yes. Ayaw mo na. Ayaw mo agad. na. Para mawawalan ka na ng pag-asa. Oo. Yes, Kailangan nandun ka sa passion na gusto mo talaga yung magic. And then after that, syempre, kung experience, madali na yan. Opo. Experience, pwede mo na makuha yan pag sumali ka Matututunan na ng mo OMC. na yan eh. Kumbaga, tsaka sa OMC, di ba po kumukha rin po kayo ng mga apprentice. Oh, Ayan. yes. Yeah, oh. So makakasama nyo rin po sila sa shows, matuturuan nyo sila, matututukan nyo sila. Yun ang Kung gusto nila natin. talagang mag-growth sila sa Yes. craft na gusto nilang May, lahat. may additional ako Yes Hindi po. lang lalaki ang kailangan namin magician, babae. Kailangan Yes. Malay nyo sa susunod si DJ Macy. We can train girls also. Yeah. Sa susunod si DJ Macy tsaka si DJ Claire nagmamagic na. Si DJ Claire mismo nagmamagic. Alam niyo Oo. ba,
Si DJ Claire minsan yan, mapasok tapos bukas wala na. Yun. Ang galing. Ang galing. Sabi ni dito, tumatawa si DJ Claire. Yes po, kasama po namin si DJ Claire. Pero marunong po mag-magic si DJ Claire. Marunong May yan. naichika siya sa akin before na nung nag-apply siya, nag-magic lang siya. Tinanggap na siya sa trabaho. Yan. Yan sa call center. Diba? Magician ka, sabi sa kanya. Tapos pinag-magic siya. Tapos tinanggap siya pagka-magic niya. Kaya... Actually, si DJ Claire, member yan ng All Yes! Magic Circle. Member yan si DJ Claire ng OMC. Yan, nag-heart si DJ Claire dito. Yan sa mga listeners natin. Yes po, nandito po si DJ Claire sa station ngayon. And sabi nga po ni Sir Jess ay, hindi lang lalaki ang hinahanap nilang magician. So kung ikaw bilang babae gusto mo ring matuto at gusto mo ring mag-show, gusto mo maging professional magician, pwede kayong sumali sa OMC. Basta meron kayong passion and perseverance. Next naman po, ayan, ano po ang mga upcoming events, shows, or projects na dapat abangan po ng public? Lalo na po ngayong peak season po, bare months, marami ang events. Sunod-sunod ang birthday, kasal, Christmas party. Ano naman po ang mga upcoming events ng OMC? As of now, yung OMC wala pang further projects. Kasi po, di ba? Kasi katatapos lang nung The Magic Year 3. Yes. So, matagal namin talagang pinag-plan. Pinaghandaan. Oo, sobrang tagal namin pinaghandaan yun. Hindi ko, napakadami namin hinanap. Sobrang daming pangyayari. Daming heartache na inabot namin doon. Oo, grabe. Magtayo kami ng sarili naming stage. Oo, nagtayo kami sa Ang stage laki yung para tinayo namin doon. Ang dami nyo po talagang ginawa para maipagpatuloy lang ang show nyo. Yeah, the show must go on. Yes, the show must go Yun. on. So, kamusta naman po? Ano naman po ang nangyari nung show nyo? Ay, naku, umiyak ang presidente ko. Ano naman, Sa tuwa. ikaw naman eh. Sa tuwa. Sa SM po Tears ito of Joy yun, nangyari. Tears of Joy. Umiyak sa tuwa. Siyempre, Kasi grabe. Siyempre first yung time- hard work nyo po, di ba? Lahat ng paghirap, dugot, pawis, lahat. Imagine, 6 ang mag-uumpisa, 5:30, walang tao, sa 10 lang yung nakaupo. Oh. Kinabahan na ako. Para medyo na ano na kayo kung may darating nung pa. quarter to 6, eto, nagdating ang bigla, muntik na, kami po, halos mapuno yung stage. Wow. Eh, sabi ko, ay saya, sabi ko. So yung show nyo po ba na yan, malaki ang chance na maulit pa? Yeah. We're planning Oh, we're planning. to So, be, Magic is here for so abangan po natin yan. So ito po ay maaaring mangyari next year. next year na to. Pero Ayan. by January siguro ang project namin is open for applicants yung All Magic Circle. For all the hobbyists out there na marunong mag-magic or gusto pang matuto ng magic, open po ang group namin. Ayan. So, abangan po yan sa January. Magtatanggap daw po sila. Siyempre, hindi rin mawawala dito po yung mga workshops and Yes, mga yes, training. So, meron, sa meron. mga gusto po, mga aspiring magicians, baka mali nyo, makita nyo kami ni DJ Claire doon. Si DJ Claire talaga nandun kasi part siya ng Olongapo Magic Circle. Pero, mali nyo naman, makita nyo rin si DJ Macy. Sa susunod, nagmamagic na rin si DJ Macy. At eto lang ha, guys, sa mga nakikinig po, wala pong late. Kumbaga, kahit anong age. Yes, walang kahit age limit. anong- Oh, yeah. Yes. Pero ano po ang pinakabata na pwedeng... Pinakabata as of now gusto namin siguro mga around 11 around or 11 13. or 13. Yan, Ayan. na merong passion or gustong matuto mag-magic. Yan. So, kahit sino po, kahit ano ka man, pwede ka pong sumali sa Olongapo Magic Circle. And again, syempre, mamaya magla-last part na po tayo ng talk. But for now, again, sa mga may mga text messages or shoutouts, ang numero po namin ay 0920-553-3942. Hanggat mamaya po ay makakasama pa natin ng Olongapo Magic Circle, si Sir Franz at si Sir Jens. But for now, makinig muna tayo ng ilang commercials and we will be back. Ayan, welcome back po sa mga nakikinig yan, sa mga listeners natin na mga ka-tune in lang. Welcome po sa programang Flashback Lunch. Siyempre, kasama niyo pa rin ang inyong paboritong chikadora simula tanghalian hanggang merienda. This is DJ Macy and ini-interview po natin ngayon ang Olongapo Magic Circle. Kasama po natin si Sir Franz at si Sir Jess. Siyempre, ituloy-tuloy lang natin ang balitaktakan natin, sabi nga ni Sir Franz kanina. And for our last question po, finally, what is your message po sa mga aspiring magicians na natatakot mag-start o pakiramdam nila ay hindi pa sila good enough para maging magician? Para sa ito. Ako dahil sa ito. Dahil sa veteran, kumbaga. As a veteran.
ang kwan kasi yan, pag talagang passion mo yung kakagaya ko, for the love of magic, yan ang word ko lagi. Dahil love ko talaga yung magic ever since. Pagka lalo na kung natututo kayong mag-magic, iba yung kasi yung performance saka yung entertainment po sa tao. Papamilya mo, masaya, kakaiba, nakakagulat. Yun ang naano ng mga kapamilya mo pag nag-magic ka. So, it varies to maski na kids or middle age or older age. When you're doing magic, it's different. Opo. Magic is kumbaga very wide para kang artista rito. Yes. Umaarte ka. Hindi lang basta nagma-magic, umaarte ka dito. In-act nga dapat. Oo, nag-act ka. Kaya nga, kung pwede nga lang, sumasayaw ka rin habang nagma-magic ka Kumbaga, kung pwede lang, gawin mo na lahat sa stage habang nagma-magic. All around na magic. Kumbaga, total performer, total package po ang mga magicians. Talaga naman, sobrang dami talagang effort, sobrang daming kailangan gawin. Sabi nga dyan, it's all about passion, practice, and a desire to bring joy para sa lahat ng mga taong nanonood sa'yo at that time. Tama. To spark magic, joy, and hope sa mga sa mga nanonood sa atin. So ngayon naman po, dahil syempre, ayun nga, ngayong celebration ng season ng celebration ngayon, let's share the love and magic to our friends and family. And speaking of friends and family, baka may mga gusto po kayong i-shout out sa mga nakikinig po ngayon sa 97.5. Yan, sa mga friends, families po. Yan. Mami, nandito na sa DW, okay na okay. Oh! Isa nga pong baka naman may ipa-I love you pa dyan. Sa bahay na. Sa bahay na Marami ako shout out. Ayan. Okay, shout out Brother Kevin De Macale, lahat ng staff ng Kino Queens and King Kerwin and Unicentro. Kalagdagan dyan, Tropang Adelpa, Brian Torres, Brian Mendoza at si Paulo. At dito naman tayo sa Assorted Jelly Bean, Mark Joshua Florence, Red, Eileen, RJ at sa binubuo ng Obscured. Maraming salamat sa suporta. At special mention to Brother Oscar Pelesiano. Yes. Dahil kundi dahil sa kanya, wala ako dito sa Olongapo Magic Circle. At I will not be guided. Oh, ayan. Yes. Ang shout out ni Sir Franz. And shout out din natin ang mga members po ng Olongapo Magic Circle, Yes, syempre. Siyempre. Lahat ng Olongapo Magic Circles na nanonood ngayon. Allison, Felix, Jeff, Oscar, Brother Oscar Pelesiano, Julius Mabang. Sino pa ba? Ang dami pa nanonood ang dami pa nakikinig. Ruel Once. Sino pa? Ay, dito si DJ Claire shout out Si Primo. Ayan. Na nakikinig sa Space, nasa ano siya nasa General Hospital. James Hospital. Yes. Ayan. And syempre kay DJ Claire, shout out din kay Siyempre, DJ Claire. shout out kay DJ Claire. Meron pa. Si Tolitz pa. Ayan, si Papalipat ng Tolitz aeroplano. daw po. Shout out din. Ayan, shout out po sa mga members ng Olongapo Magic Circle. Meron pa. Siyempre, shout out din kay Manny Ortigera, may-ari ng Mulawin Pandesal. Member din yun ng Olongapo Magic Circle. Ayan. Maraming salamat. Si Rizal. At saka, walang iba kundi ang EFR Yacht Bruce Enrinli. Ang dami palang members ng Olongapo Magic Circle. Ang daming bumubuo sa napakagandang organization na to. Ayan, baka po may mga message pa kayo, may gusto kayong sabihin on air. Pwedeng, ito na po ang time para doon. Siyempre, shoutout ko din yung asawa ko. Yes! Sina Marie Santos, shoutout. Ayan, shoutout na po sa wife ni Sir Franz. And maraming salamat po sa pagpunta dito sa 97.5 at sa pagpapaunlak po ng interview. Thank you. Walang problema. Meron pa. Sa uulitin. May magpapa-shoutout pa daw. Ulit daw po. Shoutout pa po ng ulit. Shoutout to my mentor, Ayan. Mr. Jules Babang. Maraming salamat. Ayan. And syempre, walang iba kundi ang kasama sa founder of Olongapo Magic Circle, Rizal.
Rizal de la Cruz. Ayan. Ayun, Rizal de la Cruz. Again po, maraming salamat. At sa mga listeners po natin, thank you so much po sa mga nakinig. Sana po ay may napulot tayong aral. At sa mga aspiring magicians po, pwedeng kayong sumali sa Olongapo Magic Circle dahil meron silang mga workshops, seminars, and manood po tayo ng kanilang mga shows. And baka po gusto niyo pong i-promote ang inyong Facebook page kung meron. You can add the Facebook page Olongapo Magic Circle. Ayan, Olongapo Magic Circle. Pwede nyo pong i-follow, i-like, i-share ang kanilang Facebook page para po sa mga updates. At kung gusto nyo po silang i-book, pwede din po silang i-book. Ayan, thank you so much po once again. At tuloy-tuloy pa rin ang good vibes dito. At meron pa. Meron pang karagdagan. Yan, go po. Shout out ulit kay Tita Fe from ang may bahay ng director ng aming grupo, si Tita Fe. Ayan. Nakikinig siya ngayon, talagang pinakinggan na kami. Buong oras natin pinakinggan tayo. Pinakinggan na tayo buong oras. Tsaka sa mga tropang Adelpa, solid din. Yung isang tropa ko, nakabukas pa yung sasakyan niya, nakikinig ng radyo. Wow! Madaming friends si Sir Franz na talagang nagbukas ng radio para makinig sila sa kanila ngayong tanghali, ngayong hapon. Yes. At again, meron pa daw. Ano po yan? I love you daw. I love you ka daw. Mag-I love you ka daw, Sir Jess. I love you, sabi. Mami, I love you. Ay, naulit na yun. Inulit na. I love you daw. Ang kinilig kami ni Sir Franz dito. Ayan, I love you daw po sa may bahay ni Sir Jess. Again po, maraming salamat. Ayan po, i-follow, i-like, i-share po ang kanilang Facebook page, Olongapo Magic Circle. At sa mga hindi po nakaabot ng kanilang interview ngayon, huwag po kayo mag-alala dahil i-upload po natin yan sa Facebook page ng 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Again po, maraming salamat po, Olongapo Magic Circle. At tuloy-tuloy lang syempre ang good vibes dito sa 97.5. Makakasama niyo pa rin si DJ Macy hanggang mamayang 3 p.m. So stay tuned here at 97.5.